Milo, gusto kita. Sino ang kapatid mo? Huwag ka nang magkunwari. Ako ang girlfriend ni Pag-asa. Mag-ingat ka. Hayop. Pag-asa. Pag-asa. Kung hindi niyo siya may liligtas ngayon, at mamatay siya, papatayin ko kayong lahat. Pag-asa. Ikaw lang ang pinakamahalaga sa akin sa mundong ito. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ba ako namatay kasama ang ahente mula sa pulong bansa? Nasaan ako? Sino siya? Pakasalan mo ako. Akasalan mo siya. Umalis ka. Sino ang magpapakasal sa isang mahiyap na tulad mo? Mag-ingat. Nag-cross ako ng dimensyon. Nag-cross ako sa katawan ng isang sunod-sunuran. Pag-asa, gising ka na. Ang galing. Ito ang aking mayamang kaibigan. Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Jiangcheng, si Tagapangulo Milo. Namatay ang kanyang mga magulang noong 10 taong gulang siya. Ako lang ang kanyang kaibigan. May mali. Bakit ang lambot ng dibdib na mayamang kaibigan kong ito? Tagapangulo Milo, wala na sa panganib ang buhay ni Ginoong Pag-asa. Hindi mo na kailangang magbantay dito. Marami pang gawain sa kumpanya na naghihintay sa iyo. Hindi pwede. Hindi pa kayang iwanan si Pag-asang gayon. Kailangan ko manatili sa tabi niya. Hindi na kailangan, kapatid. Ayos na ako. Sige, magtrabaho ka na. Huwag mong hayaang maantala ang iyong kita. Hindi. Wala nang mas mahalaga pa sa iyo sa mundong ito. Naku po. Ibang klase ang tingin sa akin ng lalaking ito. Baka gusto niya ako? Ayos na talaga ako. Tingnan mo, malakas ang katawan ko. Makakalabas na ako ngayon sa ospital. Kung mananatili pa ako rito, baka maging bakla ako. Hindi pwede. Napakakakaiba. Sabi ng doktor, kung hindi siya magiging gulay, mapaparalisa siya habang buhay. Paano naging ayos na siya? Ayos ka na ba talaga? Huwag mo akong lokohin, ha? Ayos na ako. Huwag kang mag-alala. Matibay ang buhay ko. Tara na. Mag-asikaso na tayo ng discharge papers ngayon. Tara. Pag-asa. Putulin mo na ang koneksyon mo kay Arana. Huwag ka nang gumawa ng anumang kalokohan para sa kanya. Huwag kang mag-alala, par. Ang babaeng iyon ay isang ganap na gold digger. Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa kanya at wala na kaming anumang kinalaman sa isa't isa. Sa wakas, naghiwalay na sila. Hinding-hindi ko na siya ipagkakatiwala sa iba. Pag-asa. Ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Bakit hindi ka nalang magtrabaho sa akin? Sa iyo? Par, alam kong matigas ang iyong prinsipyo at ayaw mong masabihang may pinaboran. Ganito, pumunta ka sa branch office ko, magsimula ka bilang isang intern. Ako. Tiyak na pananatilihin kong lihim ang iyong tunay na pagkatao. Buwan ng sahod, 100,000. Ano sa tingin mo? 100,000? Isang intern? Masyado bang maliit? Kung gayon, 200,000. Plus, bonus sa katapusan ng taon. Naku po. 200,000 buwan ng sahod para sa isang intern?
Talagang hindi mo ako itinuturing na iba, par. Nagsalita ka na ng ganyan, kung hindi pa ako pupunta, paang hindi kita nirerespeto. Mabuting kaibigan. Tara, dadalhin kita para bumili ng 2 set ng damit. Tara! Waiter! Pag-asa. Bumili ako ng villa malapit sa kumpanya. Kapag napromote ka at tumaas ang sahod mo, bibigyan kita ng mas malaki. Milo, masyado kang mabait sa akin. Ako. Ay sa iyo. Ako. Ay sa iyo. Anong sinasabi mo? Noong bata ka, iniligtas mo ang buhay ko. Ang akin ay sa iyo. Lalaking malambot ang kilos. Pahiram ng bagong laruan mo. Maraming tao ang nambubuli ng isa. Anong klaseng lakas yan? Gusto mong mamatay. Mga kapatid, sugod. Natakot ako. Pag-asa. Sa totoo lang, may sikreto akong gustong sabihin sa iyo. Anong sikreto? Maganda ba? Kapatid, ikaw, Pag-asa. May sikreto akong itinago sa loob ng 20 taon. Sa totoo lang, ako ay babae. May sikreto akong itinago sa loob ng 20 taon. Sa totoo lang, ako ay babae. kapatid. Kaya pala, ikaw ay isang lalaking nagbibihis babae. Kapatid, huwag ka nang magsalita pa. Naiintindihan kita. Alam ko, mula pagkabata, tinatawag ka ng lalaking paang babae ang ugali, kaya may trauma ka. Ngayon, gusto mong subukan ang bagong estilo at maging malikhain. Sinusuportahan kita. Magkapatid habang buhay. Para ipamana sa akin ang Chu Corporation na iniwan ng lolo ko, pinalaki ako ng mga magulang ko bilang isang lalaki. Gayon na hawak ko na ang Chu Corporation. Panahon na para hanapin ang sarili kong kaligayahan. Pag-asa, kung babae ako sa simula pa lang, magugustuhan mo ba ang tulad ko? Naman. Gusto ko. Huwag mo nang sabihin, ang ganda ni Milo sa damit ng babae. Maputi ang balat, maganda, at mahaba ang binti. Mas may dating pa kaysa sa mga artista sa TE. Ang mahalaga, siya ang pinakamayaman sa lungsod ng Jiangcheng. At handa siyang gumastos para sa akin. Sana babae talaga siya. Ito ang kapatid ko na handa kong ipaglaban ang buhay ko. Nagpaplano akong umasa sa kapatid ko. Hayo! Kapatid, huwag kang mag-alala. Itiyakin kong itatago ko ang iyong sikreto. Hindi ba't si Pag-asa yan? Bakit hindi siya nasagasaan ng kotse? Hindi ba't si Pag-asa yan? Bakit hindi siya nasagasaan ng kotse? Arana, inanggihan mo ako para lang sa kanya? Noong nag-aral pa kami, siya ang alalay ko. Hindi mabilang ang paghahatid niya ng saa at tubig. Iba ang dati, iba ang ngayon. Sasabihin ko sa'yo, na-demolish ang bahay ni Kyle. 2 milyong piso ang nakuha niya sa demolisyon. Malayo sa'yo na isang mahira.
Gumastos ako ng pera at gumamit ng koneksyon para makapasok sa isang Fortune 500 company. Pag-asa. Kung matalino ka, maging tapat ka lang na alipin ko. Kung maganda ang mood ko, baka isama pa kita. Para maranasan mo ang buhay ng alta sosyedad. Huwag na po kayong mag-abala. May trabaho na siya. Sino ka? Ako ang girlfriend ni Pagasa. Milo, ikaw? Salamat sa iyo, dating girlfriend na walang paningin. Kaya ako nagkaroon ng ganito kagandang boyfriend. Tara na. Ipagdiwang natin ang unang araw natin bilang magkasintahan. Ililibre kita ng hapunan. Anong gagawin ko? Nagkakagusto na yata ako sa matalik kong kaibigan. Channel. Lee. Valentino. Pagkatapos ko siyang sipain, nakahanap pala si Pagasa ng mayaman at magandang babae. Bakit siya? Mukhang umarkila lang yan ng artista. Siguradong palihim niya tayong sinundan para lang inisin ka at patunayang mas maganda ang buhay niya kaysa sa iyo. Ang dumi ng isip niya. Kawalang hiyaan. Nagkapanggap na mayaman kahit wala namang pera. Baka naubos na niya ang lahat ng ipon niya para lang inisin ako. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magpapangga. Sundin natin sila at silipin. Ilantad natin siya. Tara. Milo, maraming salamat kanina. Hindi mo ba nakita? Namutla si Arana sa galit. Sa totoo lang, bagay na bagay sa iyo ang damit na yan. Ang daming napapalingon. Sa buong daan, puro inggit ang tingin ng mga lalaki sa akin. Ganito na ang suot ko. Ang kilos ko ay pilit kong ginagawang pambabae. Si Pagasa, iniisip pa rin na lalaki ako. Paano ko ba siya mapapaniwala na babae ako? Hindi naman siguro pwedeng maghubad ako sa harap niya, di ba? Bakit hindi ka kumakain? Halika, huwag kang mahiya. Tikman mo itong medium rare ko. Sinusubuan niya ako. Gumagamit kami ng isang kubyertos. Ito ba ay isang indirect kiss? Bakit namumula ang mukha mo? Hindi. Masyado lang mainit. Sa totoo lang, may pagkababae talaga ang dating ni Milo ngayon. Maputi, maganda, at mahaba ang binti. Pati itong dibdib niya, masyadong makatotohanan. Milo, paano mo napaunlad ang iyong pectoral na kalamnan? Hindi. Paano mo ito nagawa? Parang totoo. Magkaparehong magkapareho. Magkaparehong magkapareho sa totoo. Malambot, malambot, malambot ito. Nakita niya. Nahawakan niya. Hindi kaya? Hindi kaya nagpa-opera ang kapatid ko sa ibang bansa? Paano ko pa siya haharapin pagkatapos nito? At kakaiba ang tingin niya sa akin kanina. Hindi kaya gusto niya talaga ang lalaki? Kumakain lang sila ng kanya-kanya. Hindi naman sila mukhang magkasintahan. Bakit nandito na naman kayo? Ano ang pakialam mo kung kumakain kami sa mamahaling restaurant na ito? Pagasa, talagang gumastos ka ng malaki para lang inisin ako. Baka maubos na ang isang taon mong sahod sa isang kainan lang na ito. Huwag na kayong mag-alala. Binibini Arana. Sagot ko na ito. Nagkapanggap pa rin. 8. Talagang dedikado ka. Tara na. Waiter. ₱2,000 para sa isang beef. Bakit hindi ka nalang magnakaw ng pera? Sir, lahat ng baka namin ay imported na Wagyu. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag kang magpangga. Lumabas ka at lumiko sa kanan. Mas bagay sa inyo ang merienda mula sa bayan siya. Ikaw. Marami akong pera. Ako ay isang anak na may-ari ng lupang na demolish. Waiter. Lahat ng nasa menu, bigyan mo ako ng tig-isa. Lahat ng nasa menu, bigyan mo ako ng tig-isa para sa lahat. Such po, Gino. Agasa, sapat ba yung in-order mo? Baka naman nagitipid ka para sa wallet ng nobya mo. Waiter! Bigyan mo ako ng isang black truffle pancake, isang Alaskan king crab, at isa pang bote ng Romani Conti.
Naggapanggap ka talagang mayaman at magandang babae. Ano, kung ganoon ka kasipag, bayaran mo to para makita ng lahat. Card. Pag-asa, nakahanap ka nga ng mayamang babae. Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng makahanap ng anak ng may-ari ng lupang na demolish? Hindi ba ako pwedeng makahanap ng mayaman at magandang babae? Tingnan mo, itong mamahaling relo at itong suot kong Armani. Lahat yan binili ng nobya ko para sa akin. Ano naman ang binili ng nobyo mo para sa'yo? Kyle, tingnan mo sila. Huwag kang mag-alala. Lahat yan inarkila lang niya. Isipin mo, isang mahirap na dropout sa high school. Bakit naman siya magugustuhan ng isang mayaman at magandang babae? Para lang magyabang, siguradong ang dami na niyang utang sa online. Para ipagdiwang ang unang araw namin ng nobyo ko. Ililibre ko ang bawat isa sa inyo na isang bote ng Romani Conti. Ang galing. Ang saya. Nakita mo? Para ipakita ang pagmamahal ng girlfriend ko. Nilibre niya ng mamahaling red wine ang lahat ng narito. Ang kasalukuyan mong boyfriend, baka hindi man lang makabili ng stick, di ba? Kyle, paano tayo magkapatalo sa mahirap na yan? Pero, ang isang serving ng stick ay 2,000. Hindi ko yan palalampasin. Nakipagrelasyon ako sa'yo para sa mas magandang buhay. Paano ako magiging mas mahirap kaysa sa ex-boyfriend ko? Kyle, kung manalo ka, hindi ko nakukunin ang 388,000 na dowry ko. Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Waiter, sagot ko na lahat ng gastos ngayong gabi. Sagot ko na lahat ng gastos ngayong gabi. Waiter, madagdag ng pagkain. Ako rin, magdadagdag. Bilisan mo, ay swipe mo na ang card. Hindi kasama ang mga idinagdag na pagkain. Tingnan mo ang pagiging kuripot mo. Kung hindi mo kayang ilibre, huwag kang mag-alok. Sir, ang kabuwang basic na gastos ay 488,000. Ito ang bill. Magkano? 488,000. Malaking lugi. Nakita mo ba? Gaano kabait sa akin si Kyle? Gumastos siya ng 488,000 para sa akin sa isang kainan. Wow! Ang galing ni Kyle. Mahal ko, mukhang talo tayo ngayon. Mas masahol pa ang buhay ko kaysa sa ex-girlfriend ko. Kung gayon, paano gustong lampasan ng aking mahal ang babaeng iyon? Depende kung gaano mo ako kamahal. Waiter! Pakitawag ang inyong 5-star executive chef, si Ginoong Iwan, para sa akin. Para gumawa ng custom-made na cake, para sa aking mahal dito mismo. Magkano lang ba ang isang keke? Bini-bini. Ang custom-made na cake na gawa mismo ng aming executive chef ay may mga diamante. Ang palamuti pa lang sa ilalim ay nakakahalaga na ng 500,000. 500,000. Para lang sa isang cake. Milo, huwag ka nang gumastos pa. Hayaan mo na lang. Bakit? Hindi na kayo maggapangga. Natakot na. Para sa iyo, sulit ito. Iswipe ang card. Kailan kaya ako makakahanap ng ganyang girlfriend? Hindi. Hindi naman siya kasing guwapo ko. Bakit siya? Ang saap. Hoy, Arana. Nakita mo ba kung gaano ako kamahal ng girlfriend ko? Nasaan ang boyfriend mo? Nasaan ang boyfriend mo? Kyle, tingnan mo ang pagmamayabang nila. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Gawa rin ng 500,000 cake. May diamante ang cake nila. May brilyantein ang sayo. Kung kaya ni Pag-asa, bakit hindi ako magkaroon yan? Ang keke na 500,000 ay tiyak na ang huling pera niya. Kel, ginastos mo na ang 488,000 para sa akin. Paano ka susuko sa kritikal na sandali? Pero, Lalaki ka ba o hindi ang bagal mo? Lahat ay nakatingin. Hindi ka ba nahihiya? Kung ganyan ka pa, makikipaghiwalay ako sa'yo.
Halos 600,000 na ang nagastos ko sa babaeng ito. Kung makikipaghiwalay ako ngayon, hindi ba't mawawalan ako ng lahat? Kyle, payo ko lang sa'yo. Masyadong mataas ang antas nito para sa'yo. Mas mabuti pang gamitin mo ang pera mo sa demolisyon para magpakasal sa isang disenteng babae. Hindi mo kayang hawakan ang babaeng mapagwaldas na ito. Ikaw na pulubi, may karapatan ka pang turuan ako. Waiter, gusto ko ng kaparehong cake, hindi. Gusto ko ng mas malaki at mas mahal. Sir, pakiusap, kumalma po kayo. Ito ay espesyal na order. Kapag na-order na, hindi na ito maaring i-refund. Ikaw na waiter, nangahas kang sermonan ako. Hindi ko pwedeng ipahiya ang sarili ko at ang girlfriend ko. I-swipe ang card. Naubos ng lahat ng pera ko sa demolisyon. Kel, Pag-asa, nakita mo ba? Ang keke na binili ng boyfriend ko ay mas malaki at mas mahal kaysa sa iyo. Mas masarap ang buhay ko kaysa sa iyo, 1,000 beses. Waiter. Waiter. Huwag na, mahal. Hindi ko na kayang kumain pa. Huwag ka nang umorder pa. Kung hindi, masasayang lang. Wala na kayong pera, di ba? Kanina lang ang yabang ninyo. Sige, magyabang pa kayo. Tuloy lang ang pagyayabang. Pinapayuhan kitang huwag ng manggulo pa. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung anong kakilakilabot na bagay ang kayang gawin ng girlfriend ko. Hindi ko yan masisiguro. Hello, Tagapangulo Milo, ang regalo ninyo para kay Ginoong Pag-asa bilang pagbati sa kanyang pagpasok sa trabaho ay nasa labas na ng restauran. Regalo para sa unang anibersaryo ng ating pag-ibigan. Gusto mo ba? Ito ay isang Lamborghini. Umayos ka. Siege, umarte ka pa. Niloloko mo ba kami ng lighter na yan? Hindi na kayo makapalag, di ba? Lighter ba yan o hindi? Lumabas tayo at tingnan. Nasaan? Nasaan ang kotse? Nasaan ang Lamborghini? Milo, hindi mo naman siguro ako niloloko lang ng susi ng kotse. Di ba? Hindi ka na makakapagkunwari ngayon, di ba? Lumuhod ka na lang at umamin ng pagkatalo. Tawagin mo kaming tatay at nanay. Nandiyan na. Naku, Audi yan. 8. Hindi mo ba makilala ang logo ng kotse? Lamborghini. Dakilang toro. At limited edition pa. Siguro ilang 10 milyong piso yan? Ilang 10 milyong piso. Kahit gibain pa ang libingan ng 18 henerasyon ng ninuno ko, hindi ko pa yan mabibili. Impossible. Ang kotseng yan, imposibleng kay Pag-asa. Nagkataon lang. Nagkataon lang talaga. Ang isang marangyang kotse na tulad ng Lamborghini, kailangan mong mag-order ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ang kotseng ito ay pag-aari ng ibang boss. Ginoong Pag-asa, binabati ka namin sa pagiging isang kagalang-galang na gumagamit ng Lamborghini. Naway ang ningning ng itim na likod, gintong sungay ay magbigay liwanag sa iyong karera at kinabukasan. Ginoong Pag-asa, binabati ka namin sa pagiging isang kagalang-galang na gumagamit ng Lamborghini. Pag-asa, alagang nakahanap siya ng mayamang babae. Bakit siya? Bakit si Pag-asa ang nakahanap ng mayaman at magandang babae na gagastos para sa kanya? Samantalang ako, napunta sa isang gastador. Bakit ganoon kalaki ang agwat ng tao sa tao? Milo, sobra ka naman sa kabaitan mo sa akin. Para sa'yo. Sulit yan. Tingnan mo kung gaano kabuti ang kasintahan niya sa kanya. Ikaw. Walang kwenta.
Maghiwalay na tayo. Ako. Madali lang sa'yo magsalita, di ba? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Lahat ng pera ko sa demolisyon, ginastos ko sa'yo. Sasabihin mo lang na maghiwalay tayo. Hindi pa ako nakakakain, kahit isang subo sa hapunan kanina. Hati tayo sa bayad. Lalaki ka ba talaga? Wala akong oras na sasayangin sa'yo. Walang kwenta ka. Sinaktan mo ako. Papatayin kita. Tigil! Mga anak na walang galang. Huwag muna kayong mag-away. Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Agasa, magkakaklase tayo lahat. Bigyan mo ako ng respeto. Umalis ka. Pag-asa. Umiikot ang gulong ng kapalaran. Balang araw, mapapangasawa rin ako ng mayaman. Huwag kang sumobra. Sumobra? Ayo ang unang nagpilis sa kasintahan ko na gumawa ng ganoong kasobrahan. Sasabihin ko sa inyo. Ang mahal ko ay mapagtanim ng sama ng loob. Kung kaya niyang bilhan ako ng ganito kamahal na kotse. Maami pa siyang paan para kalabanin kayo. Bibilang ako ng 3. Mga magulang, nagkamali ako. Mga magulang, nagkamali ako. Mabait. Hinihintay ko ang kasal ninyo. Milo, ang dami mong ginastos para sa akin ngayon. Kailangan kitang gantihan ng maayos. Ara na, sa bahay ko, may inihanda akong regalo para sa iyo. Sa bahay mo, sinisingyasan niya ba ako? Dapat ko ba siyang sagutin? Bakit namumula ang mukha mo? Ay, yun. Pwede akong uminom ng malamig ngayon. Ay, yun. Pwede akong uminom ng malamig ngayon. Ano? Nagdala rin ako ng charger. Okay lang kung hindi ka nagdala. Mayroon ako sa bahay. Ara na. Diyos ko. Kailan kaya ako makakahanap ng girlfriend na magmamahal, mag-alaga, at gagastos para sa akin? Hindi pa rin ako naniniwala. Hindi naman mas gwapo o mas mayaman si Pag-asa kaysa sa akin. Paano siya nakahanap ng isang napakayamang babae? Naiintindihan ko na. Inarkila niya ang kotse. Tama. Siguradong bumalik sila para bayaran ang upa. Hindi ako naniniwala na ang peking magkasintahan na, yan, ay magsasama sa isang bahay. Pupuntahan ko sila at ilalantad ang katotohanan. Bakit? Ako. Milo, ang pag-uwi kasama ang isang diyosa na kasintahan na tulad mo ay talagang nakakatuwa. Kasintahan. Inamin niya ang aming relasyon. Kasintahan. Inamin niya ang aming relasyon. Huwag kang magkamali. Gusto ko lang gamitin ang iyong pambabaeng damit para magyabang sa harap ng mga kapitbahay. Pambabaeng damit. Hindi mo pa rin ba iniisip na lalaki ako? Kung hindi, ano pa? Magkapatid tayo sa loob ng mahigit 10 taon. At bigla kang naging babae. Ang tigas talaga ng ulo niya. Kailangan ko pa bang maghubad sa harap niya para lang maniwala siya? Kapatid. Babae. Anong nangyayari dito? Hindi ko masyadong narinig. Baka ang mayaman at magandang babae ay lalaki na nagpangga. Lalaki. Ikaw talaga, Pag-asa. Para lang inisin ako, nagbanggap kang may kasintahan sa tulong ng kaibigan mo. Walang hiya.
Sichna, hindi ba't sinabi mong may regalo ka para sa akin? Anong regalo? Ipikit mo muna ang iyong mga mata. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Anong ginagawa mo? Ang misteryoso naman. Pwede mo nang idilat ang iyong mga mata. Ito ba ang sinasabi mong regalo? Hindi ba sabi mo sumasakit ang likod mo sa trabaho? Sabihin ko sa iyo, profesional ako sa masahe. Halika, humiga ka na maayos. Hindi yata maganda ito. Halika, Hindi yata maganda ito. magkapatid tayo. Bakit ka nahihiya? Sichnan nga. Kung masahehin niya ako, may physical contact. Hindi na siguro niya isipin na lalaki pa rin ako. Medyo masakit siguro. Tiyaga lang. Mahal kong kapatid, bumalik na si Ate Zia. Binibining Zia. Nasaan ang binata? Ang binata, hindi pa siya nakakauwi. Anong oras na? Overtime. Hindi. Ang binata, kasama niya si Pagasa. Bakit na naman siya nakikipaglaro sa mahirap na iyon? Hindi ako uwi ngayong gabi. Kung magtanong si Ete, sabihin mo nag-business trip ako. Huwag na huwag mong ipaalam sa kanila na nagpalipas ako ng gabi sa bahay ni Pagasa. Sino ang nagpadala ng mensa? Wala. Mabuti. Naglakas loob pa siyang hindi umuwi ng gabi. Hindi ka nagagusto na talaga ang tumboy na yan sa mahirap niyang kaibigan. Hindi pwede. Hindi ko hayaang mangyari yan. Dali, ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa bahay ni Pagasa. Opo. Ano kaya ang ginagawa nila sa loob at may mga punog na ganyan? Aray, Hindi kaya ito ay masakit. Hindi mo kayang tiisin ang kaunting sakit na yan? Para kang babae. Hindi ka ba pwedeng maging lalaki? Aray, Huwag ka nang magsalita. Ang galing ng flexibility mo. Ang ganda pa ng puwet mo. malaking tanga kung hindi mo pa rin ito madiscover. Aray, Halika, subukan mong pindutin uli sa harap. Ano ba yang nakasiksik sa harap mo? Ang laki ng umbok. Dalian mo, alisin mo na yan. Kung hindi, mahihirapan ako. hindi ko alisin. Ituloy mo lang ang pagpindot. Bakit ka nagagalit ng walang dahilan? Halika. Kung hindi mo pa rin ito madiscover ngayon, ibabalik kita sa junior high para mag-aral ulit ng biology. Aray, Tiyaga lang ng kaunti pa. Malapit na matapos. Kulang ka lang sa ehesisyo. Kailangan mong gumalaw-galaw pa. Mas madalas mong imasahe. kung gayon, kaya mo ba akong masahihin araw-araw? Magkapatid tayo. Sa sweldo na ibinibigay mo sa akin, kaya kitang masahihin habang buhay. Habang buhay. Ikaw ang nagsabi niyan. Aray, Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Zia, Naku po, isang buhay na artista. artista. Diyosa, ako ang iyong matinding tagahanga. Pwede mo ba akong pirmahan? Aray, hayop. Susunod, ang dibdib naman, kung hindi mo ito alisin. Ako na lang ang alis nito para sa iyo. Hayop. Bitawan mo ang milo ko.
Anong ginagawa ninyo? Hayop, anong gusto mong gawin sa Milo ko? Hayop, anong gusto mong gawin sa Milo ko? Etzia, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, madudumihan ka niya. Hindi, Etzia. Pag-asa, ginagamit lang niya ang message gun para i-message ako. Siya si Zia. Ang ate ni Milo. Isang sikat na international star. Mula pagkabata, hindi na niya ako gusto. Kapag nakikita niya ako, sumisimangot siya. Mabuti na lang at madalas siyang nasa ibang bansa para mag-shooting. Hindi ko siya nakikita, kaya hindi ako nainis. Magandang araw, Ate Zia. Tumayo ka. Ikaw ang binata ng pamilya Chu. Ano ba ang suot mo? Hindi ka decent. Binata. Lalaki. Aba, Pag-asa. Alam kong inupahan mo lang siya na artista. Manloloko ka talaga. Ang narinig at nakita ninyo ngayon. Kung sino man ang maglakas loob na magsalita ng kahit isang salita, ipapakita ko sa inyo ang aking kakayahan. Umuwi ka na sa akin. Huwag ka nang makikipag-ugnayan sa mga masasamang kaibigan na ito. Pag-asa, Ate Zia, hindi ka ba magtatagal para kumain? Aba, Pag-asa. Nangutang ka para lang magpa-party at pinagsuot mo pa ang kaibigan mo ng damit ng babae para inisin ako. Ang sama mo. Hindi ako nangutang. Siya talaga ang kapatid ko. Ang cellphone, kotse, at damit na iyon ay binili ng kapatid ko para sa akin. Wala akong mayaman at magandang nobya. Pero may kaibigan akong handang gumastos para sa akin. Ikaw, meron ka ba? Ikaw, Anong ikaw? Hindi kayo welcome dito. Kung hindi kayo aalis, ay dedemanda ko kayo sa pagpasok ng walang pahintulot. Anong ipinagmamalaki mo? Ang ate ng mayaman mong kaibigan, hinahanap na kayo. Hindi kayo pwedeng magkasama. Hindi ka na magkakaroon ng magandang buhay. Milo, anong ginagawa mo sa bahay ni Pag-asa na ganyan ang suot mo? Etzia. Ayoko nang mamuhay bilang lalaki. Gusto kong mamuhay bilang babae at hanapin ang aking kaligayahan. Gusto kong mamuhay bilang babae at hanapin ang aking kaligayahan. Kalokohan. Ang tiyo at tiyan natin ay nagbabantay na. Kung kumalat ang pagiging babae mo, alam mo ba kung anong mangyayari? Magkakagulo ang pamilya. Paano mo ipapaliwanag sa board? Hawak ko na ang buong grupo. Kaya kong ayusin ang lahat. Paano mo ayusin? Sa tingin ko, nabighani ka lang ang Pag-asa na yan. Kasama ka lang niya dahil sa pera mo. Alam mo ba yan? Iba siya. Ikaw. Wala akong pakialam. Hindi ka na pwedeng makipagkita sa kanya. Etzia. Ako ang pinuno ng pamilya Kshu ngayon. Wala kang karapatang makialam sa personal kong buhay. Ikaw. Ang batang babaeng ito ay talagang lumalaki na ang pakpak. Binibining Zia. Sa totoo lang, si Ginoong Pag-asa ay hindi naman kasing sama ng iniisip ninyo. Siya ay tapat na tao. At marami rin siyang magagandang katangian. Tapat. Ano ang tapat? Matalino ang taong yan. Bantayan mo sila ng maigi. Hindi sila pwedeng magkasama. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng pamilya Chu. Ito, Kalihim Kian, ipaalam mo agad sa lahat ng senior executives ng grupo. Ngayong gabi, may mahalaga akong i-anunsyo. Opo, Tagapangulo Milo. Mukhang nahulog na talaga siya. Etezia, malaking balita. Inalo ka ni Director Milo ng 70 milyong bayad para maging lead actress sa bago niyang pelikula. Magsisimula na ang shooting sa susunod na linggo. Wala akong oras. I-cancel mo lahat ng schedule ko ngayong buwan. Kailangan kong paghiwalayin sila. Anong oras na? Bigla tayong pinatawag lahat ng mga direktor. Ano ba ang nangyaring napakalaking problema? Baka may problema sa proyekto ng overseas acquisition. Mga Ginoo, matagal na kayong naghintay.
Mga Ginoo, matagal na kayong naghintay. Binibining ito, ikaw ba si? Magpapakilala akong muli. Ito ang tagapangulo ng aming Chu Corporation, Milo. Ang tagapangulo Milo ay isang baba. Tagapangulo Milo. Ano po ito? Dahil ayoko nang itago ang aking pagkatao. Mula ngayon, formal kong pamamahalaan ang Chu Corporation sa aking tunay na pagkatao. Gayon, simulan na natin ang tanging agenda ng pulong na ito. Aking itatalaga si Pagasa bilang Vice Presidente ng grupo. Vice Presidente. Kapag naitaas ko si Pagasa sa kaparehong antas ko, walang makakapigil sa aming dalawa. Tagapangulo Milo. Hindi po kayo nagbibiro, di ba? Ano ang background ng taong ito? Anong pamilya siya galing? Hindi ko pa naririnig na Si Ginoong Pagasa ay magsisimulang magtrabaho bukas sa Starshine Media na nasa ilalim ng ating grupo. Galing sa single-parent family, graduate ng kolehiyo. Posisyon, intern sa marketing department. Intern? Nagsagawa tayo ng pinakamataas na antas ng pulong para lang sa isang intern. Tahimik. Ang kasalukuyang pagkatao ni Ginoong Pagasa ay nangangailangan ng lubos na pagiging kumpidensyal. Ang pangunahing layunin ng pulong na ito ay tulungan siyang maging general manager ng Starshine Media sa loob ng 6 na buwan. General Manager. Pero bakit siya? Tagapangulo Milo, pasensya na sa aking pagiging prangka. Pero mukhang ordinaryo lang ang kanyang kaanasan. Ang ganitong mabilis na promosyon, baka mahirapan tayong kumbinsihin ang lahat. Hindi ba't masyadong padalos-dalos? Siya lang ang tanging pinagkakatiwalaan ko sa buhay na ito. Ngayon, pinulong ko kayo hindi para magkonsulta, kundi para magbigay ng utos. Ngayon, pinulong ko kayo hindi para magkonsulta, kundi para magbigay ng utos. Ina, ang kanyang posisyon bilang Vice Presidente ay hindi dapat malaman ng sinumang empleyado. Pangalawa, lahat ng mahahalagang desisyon ng grupo ay dapat may partisipasyon niya. Pangatlo, kailangan ko ng detalyadong ulat ng kanyang araw-araw na schedule, kasama na kung sino ang nakita niya at ano ang pinag-usapan nila, lalo na kung sino ang babaeng kasamahan na nakasalamuhan niya. Salamat sa inyong pagod ngayon. Batay sa 3 puntong ito, gumawa ng detalyadong plano ng pagpapatupad. Bukas ng alas 7 ng umaga, gusto kong makita ito sa aking mesa sa opisina. Paano ito isusulat? Ang gabi na. Bakit kayo nakatunganga? Simulan na natin. Ito ang sangay ng kumpanya ng aking kapatid. Ang ganda. Agasa, bakit ka nandito? Bakit kayong dalawa, nasaan man kami, nandoon din kayo? May koneksyon si Kael sa bahay, kaya kaming dalawa ay nakapasok sa Starshine Media. Ngayon, kami ay nasa itaas na ng lipunan, mga white-collar worker. Alam mo ba? Nandito ka ba para maging security guard? Sasabihin ko sa iyo, may koneksyon ako. Hintayin mo lang, sisiyain kita. Siguro hindi nyo alam, ang kumpanyang ito ay pag-ari ng kaibigan ko. Sa tingin mo, sino sa atin ang magpapahirap sa sino? Ano? Ang Starshine Media pala ay pag-aari ng mayamang kaibigan ni Pagasa. Kung makikilala ko ang misteryosong kagapangulo Milo sa pamamagitan ni Pagasa, at paibigin ko ang si, hindi ba't magiging mayaman akong asawa ng isang igla? Naku po, ito ay isang pagkakataong minsan lang dumating. Kailangan kong samantalahin ito. Pagasa. Wala na akong kinalaman kay Kael ngayon. Mahal mo ako, di ba? Kaya mo pinagsuot ng damit babae ang kaibigan mo para inisin ako, di ba? Di ba? Magkabalikan na tayo. Sige, ililibre ko kayo ng kaibigan mo ng hapunan bilang paumanhin. Sige na. Arana, naubos ko ang huling pera ko sa demolisyon para lang makapasok ka dito. Sasabihin mo lang na wala kang kinalaman. Umalis ka. Umasok ako dito sa sarili kong kakayahan. Anong kinalaman mo doon? Ikaw, kayong dalawang walang hiya. Maghintay lang kayo. Director Chen. Mukhang malapit ang bagong babaeng intern sa magiging Vice Presidente ng Pagasa. Kailangan ba nating yulat ito sa tagapangulo Milo?
Hindi na kailangang abalahin ang tagapangulo Milo sa maliit na bagay na ito. Maghanap lang ng dahilan para tanggalin siya. Naiintindihan ko. Tagapangulo Milo, maasahan mo ako. Sisiguraduhin kong magiging matagumpay si Vice Presidente Pagasa. Walang sinumang babae ang papayagang lumapit sa kanya. Agasa. Agod ka na ba? Uminom ka ng kape. Espesyal kong ginawa para sa iyo. Salamat, hindi ako umiinom. Sino si Pagasa? Ako po. May kailangan po kayo sa akin? Ginoong Pagasa, nararamdaman ko ang iyong sinseridad. Napaka-sincere mo talaga. Napasya ko, ang kontratang ito na nagkakahalaga ng 20 milyon ay sa iyo ko lang pipirmahan. Walang sinuman ang makakapigil. Kontrata na 20 milyon? Binata, magaling ang ginawa mo. Habang nasa internship pa lang, nakakuha na ng ganito kalaking deal pa sa kumpanya. Director Zhao, Pagasa, mag-usap tayo sa loob. Napakagaling naman nito. Bagong dating pa lang, nakakuha na ng 20 milyon. 20 milyon. Ang komisyon lang siguro ay 1 milyon na. Napakalakas ng koneksyon ni Pagasa. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para umangat sa buhay. Bakit wala akong ganyang kaibigan? Sandali lang po. Para ipagdiwang ang pagdating ni Pagasa sa ating kumpanya, at nakakuha agad siya ng 20 milyong kontrata. Ngayong gabi, ang team building ng departamento ay sagot ng kumpanya. Sig. At ngayong gabi, personal na dadalo si Tagapangulo Milo, paabigyan ng pangal ang ating departamento. Parangal. Karapat dapat ba siya? Ayos. Dumating na ang magtutuwid kay Pagasa. Zaya, ang iyong pagdating. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Narinig ko na ang isang bagong intern sa kumpanya ay nakakuha ng 20 milyong endorsement deal para sa akin. Siya ba yon? Opo. Sa unang araw mo pa lang sa kumpanya, nakakuha ka na agad ng ganoong kalaking deal. Ang advertiser ba ay kamag-anak mo? Impossible. Binibining Zia, magkaklase kami ni Pagasa. Matagal na siyang ulila. Siya ay ulila. Saan siya kukuha ng ganoong kalakas na kamag-ana? Tinatanong kita. Ano ang pakialam mo kung paano ko nakuha ang kontrata? Nakakuha ako ng 20 milyong endorsement deal para sa iyo. Hindi mo ba ako dapat pasalamatan? Pasalamatan. Sage, tingnan natin kung gaano kakagaling. Director Chen, Narito po. kagagaling ko lang sa ibang bansa. Kailangan ko ng katulong sa tabi ko. Siya. Siya. Kung mapunta ako sa baliw na babaeng ito, wala na akong magandang buhay. Ang ikalawang binibini ba ay bahagi rin ng plano ni Tagapangulo Milo? Para ba ito sa paghahanda ng daan para kay Vice Presidente Pagasa at pagdaragdag ng kanyang kaanasan? Naiintindihan ko na. Kailangan kong makipagtulungan. Pagasa, bakit ka pa nakatayo diyan? Hindi mo ba pasasalamatan si Ate Zia sa kanyang pagpapahalaga? Ito ay isang pagkakataon na marami ang gustong makuha ngunit hindi makakuha. Ako. Kung gayon, maraming salamat sa tiwala ni Ate Zia. Sisiguraduhin kong magiging comfortable ka. May lakad ako mamaya. Ikaw ang magiging driver ko. Opo. Sa tingin mo ba, sa paggawa ng mga ganitong pagsubok, susuko ako? Noong nakaraang buhay ko bilang ahente, marami akong naging personal na bodyguard ng mga malalaking tao. Sisiguraduhin kong maranasan mo ang tinatawag na Supreme Service. Director Chen, i-report ang progreso ng plano para sa unang araw ni Ginoong Pagasa bilang Vice Presidente. Tagapangulo Milo,
napaka-smooth ng lahat. Una, nag-ayos ako ng isang pagkakataon para matagumpay na mapirmahan ni Ginoong Pag-asa ang 20 milyong order. Ngayon, mataas ang kanyang reputasyon sa aming departamento. Lahat ay humahanga sa kanya. Magaling ang ginawa mo. Ang order na ito ay dahil sa iyong pagsisikap. Hindi ka mawawalan ng bonus. Salamat, Tagapangulo Milo. Nga pala, dumating si Ate Zia sa kumpanya ngayon. Anong ginagawa niya rito? Anong ginagawa niya rito? Hindi niyo po ba alam? Si Ate Zia, ginawa niyang pansamantalang assistant si Pag-asa. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin ang ganong kalaking bagay? Akala ko po ay inayos niyo. Gusto ni Zia na kusang umalis si Pag-asa. Marami siyang paraan para pahirapan ang tao. Si Pag-asa na isang tuwid na tao. Paano siya makakatapat sa kanya? Agad alamin ang kanilang lokasyon ngayon. Opo. Magaling kang magmaneho. Maganda lang po talaga ang kotse ni Ate Zia. May inuman mamaya. Puro mahirap pakisamahan na tao sa industriya. Ang trabaho mo ay saluhin ang inumin para sa akin. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, Ate Zia. Itiyakin kong matatapos ang misyon. Zia. Nagiging mayabang ka na. Kahit ang pelikula ko ay tinanggihan mo. Ano? Minamaliit mo na ba ako? Ano po ang sinasabi nyo, Director Milo? May problema lang po talaga sa bahay kamakailan. Ganito, inom ako ng isang baso para humingi ng tawad. Isang baso lang? Hindi sapat ang sinseridad mo. Ay. Isang baso lang? Hindi sapat ang sinseridad mo. Ay. 8 Zia. Inom ako para sa iyo. Ang susunod kong proyekto ay nakasalalay pa rin sa iyo. Unahin ko na ang pag-inom bilang paggalang. 8 Zia, bihira kang bigyan ng karangalan ng isang malaking pangalan na tulad mo. Pinapaganda mo ang aking tahanan. Inom ako para sa iyo. 8 Zia, ako ang iyong tapat na tagahanga. Inom ako para sa iyo. Hindi maganda ang pag-inom ni Ate Zia. Ako na ang inom nito para sa kanya. Mayroon ka palang kaunting pag-unawa. Sino ka para makisali sa aming inuman? Zia. Ang kasama mo ay walang modo. Mga Gino, hindi siya ordinaryong tao. Siya ang magiging vice presidente ng Starshine Media. Dinala ko siya rito ngayon para makilala ninyo. Tama ba, vice presidente ng Pag-asa? Magandang gabi sa inyong lahat, mga boss. Unang pagkikita, sana ay maging maganda ang ating samahan. Sino itong nakaharang? Pawiin muna natin siya sa kalasingan. Dapat nating makuha si Zia ngayong gabi. Vice Presidente ng Pag-asa pala. Paumanhin sa aking kamangmangan. Halika, inom ako pa sa iyo. Vice Presidente ng Pag-asa. Hindi ko kayo nakilala. Inom ako para sa iyo. Pag-asa. Halika. Isang toast para sa iyo. Vice Presidente ng Pag-asa. Director Milo, salamat sa pagpapahalaga mo sa aming Ate Zia. Unang pagkikita. Uminom na ako. Gawin mo ang gusto mo. Ang Vice Presidente ng Pag-asa ay mahusay uminom. Pag-asa. Diretso kang uminom ng isang boat ng Baijiu. Gusto mo bang mamatay? Ginagawa ko ito para protektahan ka. Ginagawa ko ito para protektahan ka. Pag-asa. Akala ko pa naman ay mahusay kang uminom. Isang walang isip na tao ka lang pala.
Director Milo, paumanhin. Lasing siya. Ihahatid ko muna siya pauwi. Babawi ako sa susunod. Zia, alis ka na lang ba ng ganyan? Hindi ba't masyado mo kaming binabaliwala? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Tinanggihan mo ang pelikula ni Director Milo. Dito ka na yon para humingi ng tawad kay Director Milo. Napadala ka na ng kapalit para uminom. Gusto mo pang umalis na lang? Director Milo, kalayaan kong tanggapin o tanggihan ang isang pelikula. Hindi ba't masyado na kayong sumosobra? Sumosobra. Mayon ka lang ba sa industriyang ito? Hindi ko sinabing maghubad ka at lumuhod sa harap ni Director Milo para humingi ng tawad. Mura na yan para sa'yo. Ikaw na artista ka, bakit ka nagpapanggap na malinis sa harap ko? Huwag mo siyang takutin. Zia, hindi ako ang nagpapahirap sa'yo. Tingnan mo, ang daming kasamahan ang nakatingin. May kahihiyan din ako. Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Paano ka magkapaliwanag? Napakasimpo. Inumin mo ang buong bote na ito, tulad niya. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Wala kaming sasabihin. Ako rin ay may pagmamalasakit sa mga babae. Huwag na ang puting alak. Pero kailangan mong bigyan ako ng respeto. Inumin mo ito, at ang pagtanggi mo sa aking palabas ay kalimutan na natin. Hindi ba? Zia. Hindi rin maganda ang kakayahan mo sa negosyo. Kung inom, sa akin ka uminom. Anong klaseng tao ang isang grupo ng mga lalaki na nambubuli ng isang babae? Anong klaseng tao yan? Hindi ba't nahilo ka kanina? Bakit ka nakatayo ulit? Gusto mo talagang mamatay? Pag-asa, hindi ka na pwedeng uminom pa. Kung magkapatuloy ka, magkakaroon ka ng butas sa tiyan. Hindi ka na pwedeng uminom pa. Ayos lang, Ate Zia. Kahit mamatay pa ako sa pag-inom dito ngayon, hindi ko hahayaang apihin ka ng mga bastos na yan. Ang gago, nilagyan ng gamot ang inumin. Mabilis kumalat ang epekto ng gamot. Kailangan kong tapusin agad. Gusto ninyong pagsamantalahan si Ate Zia? Patayin niyo muna ako sa pag-inom. Bakit kayo nakatunganga? Kakatapos ko lang uminom ng isang bote ng baijiu at isang bote ng beer. Kayo naman. Sasabayan kita sa pag-inom. Nainom ko na. Ikaw naman. Ang lakas ng boses mo. Akala ko naman ang galing mong uminom. Ikaw naman. Ang bagal mong uminom. Nag-aalaga ka ba ng isda? Halika, tutulungan kita. Ang bagal mong uminom. Nag-aalaga ka ba ng isda? Halika, tutulungan kita. At ikaw. At ikaw, uminom. Director Milo, ikaw naman. Bakit ka nakatunganga? Uminom. Natakot ka? Ikaw. Noong nakikipag-inuman ako, nagsusuot ka pa ng bukas na pantalon. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang lampasan ang pag-inom mo. Bata ka. Halika, inom. Ang pag-asa na to, ang tunay na lalaki pala.
Ikaw ay isang tao. Apos na. Ate Zia, tara na. Pag-asa. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kalalaki. Kaya pala gustong-gusto ka ng kapatid ko. Kapatid? Sino ang kapatid mo? Huwag ka nang makunwari. Kung hindi mo alam na babae si Milo, bakit ka nakadikit sa kanya? Gusto mo lang maging manugang na lalaki ng pamilya Chu, di ba? Babae si Milo. Bilisan mo. Babae si Milo. Kung babae talaga ako, magugustuhan mo ba ang tulad ko? Bakit namumula ang mukha mo? Iyon. Kaya kung uminom na malamig ngayon, Hindi kaya? Ang kaibigan kong ito ay hindi isang lalaking nagbibihis babae, kundi isang babaeng CE na nagbibihis lalaki. At mukhang gusto pa niya ako. Sa isang tingin pa lang, hindi ka na magandang tao. Hindi dapat malaman ang pagkatao ni Milo. Kung may balak ka, sa akin ka na lang lumapit. Ate Zia, hindi pwede. Matatanda na tayo. Ano nang pinagpapanggap mo? Umakyat na ang epekto ng gamot. Hindi ko na kaya. Ate Zia, ang ganda ng suot mo ah. Ano pa na hinihintay mo? may sikreto akong itinago sa loob ng 20 taon. Sa totoo lang, babae ako. Ang sakit. Tiyaga lang, matatapos na to. Bakit si Milo lang ang nasa isip ko? Ang init. Waiter, Hanapin. Tingnan mo kung nandoon sila sa loob. Opo, Tagapangulo Milo. Tagapangulo Milo, wala po si Ginoong Pag-asa at binibining Zia sa loob. Tingnan ang CCT. Gusto kong malaman ang lokasyon nilang gayon. Opo. Ito. Bakit nandito ang sapatos ni Zia? Impossible. Talagang impossible. Tagapangulo Milo. Lahat kayo, tumalikod. Pag-asa. Nasaan siya? Ibigay mo sa akin. Gusto ko si. Milo. Hindi pwede. Siya ang ate ni Milo. Kung magpapatuloy ito, talagang may mangyayaring masama. Ate Zia, pasensya na.
Masyadong malakas ang epekto ng gamot. Hindi kaya nagkakagusto na talaga ako kay Milo? Pag-asa. Pag-asa, ano ang ginagawa mo? Milo? Bakit ka nandito? Hindi kaya naghahalusinet lang ako? Bakit mo binubuhusan ang sarili mo ng malamig na tubig? Magkakasakit ka niyan. Ikaw ba si Zia? O si Milo? Bakit ang pula ng mukha mo? Nalasing ka. Wala na akong pakialam. Milo, gusto kita. Ang tagal mo palang itinago ang sikreto mo. Patawad. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Mula ngayon, wala na akong itatagong sikreto sa'yo. Pag-asa. Gusto kita. Nasaan ako? Nalasing ako. Hindi kaya may nangyari na sa amin. Paano sila nagkasama? Milo. Bakit ka nandito? At bakit ka pa natulog sa kama ng mahirap na lalaking ito? Kung hindi ako dumating, agawin mo ang pinakamamahal ko. Ang bilis mo naman. Nagbigay ka pa ng gamot kay Pag-asa. Para lang paghiwalayin kami, gagawin mo ang lahat. Ako ang nagbigay ng gamot. Ikaw. Hayaan na. Hindi ka may intindihan ng isang tulad mong bulag sa pag-ibig. Sayang lang ang lahat. Maliligo na ako. Huwag mo siyang galawin. Sino ba ang may gusto? Ate Zia, ikaw pala. Nagkasama tayo kagabi. Hindi mo na naalala ang nangyari kagabi. Baka naman si Zia ang nakasama ko imbes na si Milo? At isa pa siyang birhen. Sa tingin ko, ayaw mong panagutan. Ako. Nagkamali nga siya ng akala na kami ang nagkasama. Kung hahayaan ko siyang magkamali, baka mapaghiwalay ko sila ni Milo. Sino yan? Tingnan mo muna. Zia, nakita ko siya. Nandoon si Zia. Ikaw ba ang binabayaran ni Zia? Magkano ang binibigay niya sa'yo kada araw? Anong pakialam nyo?
Ano ingay yan sa labas? Milo? Bakit ka nandito? Hindi ba ilusyon lang ang nangyari kagabi? Sino ba talaga ang kasama ko? Sino yan sa labas? May babae pa sa loob. Maramihang laro. Ang galing nilang maglaro. Siguradong magba-viral to kapag na video. Tulungan niyo akong sirain ang pinto. Tapos na. Kung makunan tayong tatlo dito. Ang karera ko, ang reputasyon ng Chu Corporation, lahat ay tapos na. Huwag kang magpanik. Makinig ka sa akin. Bilisan mong magbihis. Takpan mo ang mukha mo. Bilisan mo. Ano nang ginagawa mo? Wala nang oras para magpaliwanag. Makinig ka sa akin. Oh, Sich. Bibilang ako ng 3, 2, 1. Pagkabukas ng pinto, huwag kayong mag-alala sa kahit ano. Tumakbo lang kayo ng mabilis. Naiintindihan mo ba? 3, 2. Takbo. Huwag kang tumakas. Alisin mo ang marumi mong kamay. Umalis ka. Habulin. Huwag ninyo silang hayaang makatakas. dali. Mauna na kayo. Habulin. Tumigil ka. Huwag kang tumakbo. Dali. Hindi ko na talaga kayang tumakbo. Anong nangyari sa'yo? Ang mga binti ko, malambot pa rin hanggang ngayon. Six na. Bubuhayin kita. Anong nangyari na naman sa'yo? Naspray ng pa ako. Tara. Sumakay. Sumakay. Nasa harap lang sila. Harangin sila. Tumigil. Ed, buti na lang at dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang gulo ninyo talaga. Ito si Chuyuy, ang ni Milo. Ipinadala siya sa ibang bansa para mag-aral ng sining mula pagkabata. Ngayon ay isa na siyang kilalang pintor sa buong mundo. Pag-asa, salamat sa iyo ngayon. Ang susunod ay usapin ng pamilya Q. Umuwi ka muna. Sige. Sino ba talaga ang nakasama ko kagabi? Ano ang plano ninyong gawin ngayon? Ed, ayoko nang mamuhay bilang isang lalaki. Gusto kong hanapin ang sarili kong kaligayahan. Huwag kang maging pasaway. Malapit nang pumasok ang grupo sa pandaigdigang merkado. Kung ilalabas mo ang iyong tunay na pagkakakilanlan ngayon, alam mo ba kung gaano kalaking kaguluhan ang idudulot nito? Tama na. Si Milo ay nagtiis na nahirap sa loob ng mahigit 20 taon. Sa mga taong ito, hinabol natin ang sarili nating buhay at karera. Si Milo lang, para sa pamilyang ito, nagpanggap siyang lalaki. Ngayon, dapat na siyang mamuhay para sa sarili niya. Ed, alam kong ikaw ang pinakamamahal ko. Sich na, sasabihin ko na ang masakit na katotohanan. Wala kayong pag-asa ni pag-asa. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Kung magpapakasal ka, dapat sa isang marangal na pamilya na makapagpapatatag sa posisyon ng ating pamilya. Ang kasal ay hindi laro. Alam mo, kapag inilabas ang iyong pagkakakilanlan bilang babae, tiyak na masisira ang halaga ng stock at reputasyon ng pamilya. Ngunit ngayon, kailangan mo lang ng isang kasal na magpapatibay sa ugnayan ng pamilya para matakpan ang bibig ng lahat at mapanatili ang kaayusan. Ito lang ang tanging matalino at tamang solusyon. Pero, pagod na ako. Zia, sumama ka sa akin. Sino ba talaga ang nakasama ko? Si Milo o si Zia? Baka tanungin ko na lang direkta si Milo. Nasa labas ako ng bahay mo. Buksan mo ang pinto.
Ate Zia, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Makinig ka sa akin. May bago akong proyekto sa Kyoto. Mag-ayos ka na agad. Sumama ka sa akin sa Kyoto. Ang biglaan naman. Sayang lang ang mataas na sweldo na binibigay sa'yo ng kumpanya. Bilisan mo, mag-ayos ka na. Saan kayo pupunta? Kayo na naman. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ano ang gusto namin? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Sasabihin ko sa'yo, sa industriya ng entertainment na ito, walang artistang hindi kayang isexual harassment ng aming Director Milo. Kung matalino ka, sumama ka sa akin sa malaking kwarto. Paano kung hindi? Sabihin mo, kung ibibigay ko ito sa media, ang headline ay, magkapatid na Chu, nakipagkita sa mal-assistant sa hotel sa gabi. Ang imahe ng dalagang birhen ay tuluyang gumuho. Ano sa tingin mo? Ikaw ang nag-ayos ng mga reporter na yon, di ba? Kung susunod ka lang sa akin, at pagsisilbihan mo ako ng maayos, sisiguraduhin kong magiging maayos ang iyong karera. Kung hindi, sisirain ko ang reputasyon mo. At palalayasin kita sa showbiz. Kung palayasin. Sino ba ang tinatakot mo? Ngayon lang ako nakakita ng babaeng ganito katapang. Mas gusto kita kapag ganyan ka. Matutulog ako sa iyo ngayong gabi. Paabang wala ako dito, ha? Ikaw walang yaka. Inakala mo ba na dahil nalasing mo kaming lahat kagabi, kaya mo na kaming talunin na yon? Huwag nang maaming salita. Sige, sabay-sabay na kayong sumugod. May flight pa kami. Pagbugin niyo siya. Sige, sugurin mo ako. Huwag kang gagawa ng gulo. Sinasabi ko sa'yo. May nagpoprotekta sa akin sa itaas. Kung maglakas loob kang saktan ako, tapos ang buhay mo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang dami mong sinasabi. Director Milo, ang buhay mo bilang direktor ay talagang makulay. Mas marami pa ang iyong record ng casting coach kaysa sa aking call log. Ang teleponong ito ay pansamantala kong ingatan. At saka, binabalaan kita. Kung mangahas ka pangguluhin si Ate Zia, sisiguraduhin kong kakalat ang mga kalokohan mo sa buong industriya. Mas magiging kapanapanabik pa kaysa sa anumang pelikulang ginawa mo. Tara na, Ate Zia. Hahabol tayo sa eroplano. Ang galing niya talagang lalaki. Ang guwapo. Kung titingnan, hindi nga siya masama. Bakit, Ate Zia? May dumi ba sa mukha ko? Wala naman. Wala. Bakit ang pula ng mukha mo? Masama ba ang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Wala. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Magmaneho ka na. Oh, Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Hindi kaya nagkakagusto na ako sa kanya? Hindi pwede. Kung maging kami talaga, paano ko harapin si Milo? Milo, noon nakita ng lolo mo na ikaw lang ang lalaki sa pamilya, kaya ibinigay niya sa iyo ang grupo. Niloko mo siya. Karapat dapat ka ba sa kanyang kaluluwa? Ang pamilya ninyo ay gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Mas masahol pa kayo sa baboy at aso. Pangalawang Ginoong Kyle, pansinin ang iyong mga salita. Si Milo, babae man o lalaki, mula nang hawakan niya ang grupo nitong mga nakaraang taon, dumoble ang halaga ng grupo sa merkado.
At lumawak din ang negosyo sa 3 bagong larangan. Ang mga tagumpay na ito, kitang-kita naman ng lahat ng naririto. Ano naman ang silbi niyan? Ang babae ay mag-asawa rin sa huli. Ang anak na babaeng ikinasal ay parang tubig na natapon. Sa panahong yon, Chu pa rin ba ang apelyido ng Chugrop? Nga Gino. Nabalitaan ko rin na inabuso ni Milo ang kanyang kapangyarihan at pinapasok ang isang walang kwentang si Pagasa ng direkta sa pangunahing departamento ng grupo. Nababaliw ka na ba? Kung magpapatuloy ito, masisira ang kumpanya sa iyong mga kamay. Paano niya nagawa yon? Kung ipagkakatiwala ang kumpanya sa ganyang tao, hindi ba't masisira lang ito? Formal kong iminumungkahi na bumoto ang Board of Directors para agad na tanggalin si Milo sa lahat ng posisyon bilang CEO ng Chu Group at ipaubaya ang Chu Group sa mas may kakayahan at mapagkakatiwalaang tao. Sumasang-ayon ako. Ang tagapangulo Milo ay may mataas na reputasyon at malawak na karanasan. Sa ngayon, ikaw lang ang pinakaangkop na humawak sa sitwasyon at panatilihin ang kaayusan. Sumasang-ayon din ako. Tama. Mangyaring hawakan ng tagapangulo ang grupo. Kiyo. Dumating ang pamilya Lina Kyoto. Pamilya Lin. Ang pamilya Lin, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Kyoto. Bakit sila narito? Binatang Ginoong Aris, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Paumanhin at hindi ko kayo nasalubong. Narito ako para mag-propose na kasal. Binibining Milo, ang aking pamilya Aris ay handang magbigay ng 10 bilyong dot para makipag-ugnayan sa inyong pamilya Chu. Papakasalan mo ba ako? Ikaw ang nag-ayos nito. Si Binatang Ginoong Aris ay isang pambihirang tao. Ang kanyang pamilya ay kapantay ng ating pamilya Chu. Ang pag-isang dibdib ng 2 pamilya ay makakatulong sa atin na malampasan ang krisis. Ito ang tanging at pinakatamang pagpipilian sa ngayon. Binibining Milo, huwag kang mag-alala. Ang aking pamilya Aris ay hindi naman walang pakiramdam. Pagkatapos ng ating kasal, ang unang anak ay gagamit ng apelyido ko at magmamana ng pamilya Aris. Ang pangalawang anak ay gagamit ng apelyido mo at magmamana ng pamilya Chu. Hindi mawawala ang lahi ng inyong pamilya Chu. Gayon, sino pa ang gustong tanggalin si tagapangulo Milo sa kanyang posisyon? Milo, ang tiyo mo ay walang kaalam-alam. Kaya pala nagplano ka ng ganito kalaking laro nang ibunyag mo ang iyong pagkatao. Una, ibunyag ang pagkatao para bumaba ang stock ng grupo. Pagkatapos, sa pinakamababang punto, ibunyag ang kasunduan sa kasal sa pamilya Aris. Ang market value ng kumpanya ay biglang lilipat. Ang galing. Napakagaling talaga. Ang market value ay tataas na hindi bababa sa 5 beses ngayon. Malalim ang pag-isip ni tagapangulo Milo. Malaking diskarte na. Kami ang may maikling pananaw. Milo, ano ang susunod na gagawin? Hindi ko na kailangang ituro sa'yo, di ba? Pakasal ka sa kanya. Kung gusto mong magpakasal, ikaw ang magpakasal. Milo, bakit ka ba ganyan kapasaway? Ang batang ito, Binatang Ginoong Aris, paumanhin, ang kapatid ko kasi. Ayos lang. Ito ang unang beses na may babaeng tumanggi sa akin. Interesant. Tagapangulo Milo, ang pag-alis niyo po ng ganoon kanina, hindi po ba yon maganda? Sa loob ng maraming taon, itinago ko ang aking kasarian at isinakripisyo ang aking sarili para sa pamilyang ito. Akala ko, naiintindihan ako ng ete ko. Pero hindi ko inaasahan. Sa kanyang paningin, kahit ang paglakas ng loob kong ibunyag ang aking pagkatao, ay isa lamang baraha na maaaring ipagpalit. Tagapangulo Milo, ano po ang gagawin natin ngayon? Para pilitin akong sumunod. Tiyak na sisimulan nila sa taong pinakamahalaga sa akin. Nasaan si Pagasa? Siya. Kalihim Kian, ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ko, kaya ba pati ikaw, kakampi ka rin sa kanila? Hindi po. Tagapangulo Milo, si Director Yue at Ate Zia po, para rin naman sa ikabubuti ninyo ang ginagawa nila. Sinamahan niya po si Ate Zia sa Kyoto para mag-shooting. Inayos po ni Director Yu. Gayon lang po umalis. Mabuti. Mayroon na akong 2 mabuting et. Ang isa, gustong kontrolin ang buhay ko. Ang isa naman,
Inaagaw ang lalaki ko. Sig. Kung gusto ninyong maglaro, sasabayan ko kayo hanggang dulo. Hinding-hindi ko nahahayaang kontrolin ng sinuman ang buhay ko. I-book mo ako ng pinakaunang flight papuntang Kyoto. Pero ngayon po ang pinakamapanganib na panahon para sa grupo. Kung alis po kayo sa panahong ito, baka po. Opo, i-book ko na po ang flight ninyo. Gyosa, ikaw ba yan? Fan mo ako? Sino siya? Bakit may lalaki sa tabi mo? Bakit? Sa ginagawa mo, hindi mo ba iniisip ang mga fans mo? Ginoo, huwag po kayong mag-eskandalo. Assistant lang po ako ni Ate Zia. Ikaw, Sinong maniniwala diyan? Sino ba namang babaeng artista ang kumukuha ng lalaking assistant? May sumeting talaga sa kanila. Tiyak na may milagro yan. Diyos ako. Ako na lang ang maging lalaki mong assistant. Kahit walang bayad. Pasama naman sa'yo. Sige na, pasama na kasi sa'yo. pasunod na lang ako sa'yo. Pasunod naman ako sa'yo. Si Zia yan. Pipirma ka naman sa akin please. Zia, siya nga ba talaga ang assistant mo? Ano ba talaga ang relasyon nila? Hindi kaya magkasintahan sila? Padaan po, excuse. Padaan. Gyosa, huwag kang umalis. Huwag kang umalis, Gyosa. Sikat na artista. Naipit tayo ng mga fans. Bata, bodyguard ka ba niya o boyfriend? Magkano ang bayad sa ganitong trabaho bawat araw? Siguradong napakasaya mo, araw-araw mong kasama ang isang maganda. Manong, sa downtown po. Pabilisin niyo po. Salamat. Sedge po. Nakita mo na, ito ang hirap ng pagiging artista. Kahit saan ako magpunta, parang hubad ako. Gusto kong lumabas ng normal, manood ng scene, mag-shopping. Kahit ang makalanghap ng hangin na walang kamera ay isang luho. Wala akong kalayaan at privacy. Kalayaan? Madali lang yan. May paraan ka. Kita mo? Katulad ng kay Tagapangulo Milo. Ngayon, kapag lumabas ka, siguradong walang makakakilala sa'yo. Talaga? Talagang walang nakakilala sa akin. Kumusta ang pakiramdam ng kalayaan? Agasa. Salamat. At Zia, kahit hindi ka na makilala ng mga tao, madali kang mapagkamalan sa ganyang ayos. Pasensya na. Masyado lang akong na-exit. Sige na. Huwag na nating pag-usapan yan. Ngayon, ikaw ang kasama ko. Samahan mo akong mag-shopping, sumayaw, at maglaro ng claw machine. Gawin natin lahat na hindi ko nagawa dati. Teka lang, Ate Zia, hindi ka ba nandito para mag-shoot? Bakit ang luwag ng schedule mo? Ah, yon. Ilang araw pa bago magsimula ang shooting. Ilang araw pa? Kung gayon, bakit mo ako minadali para makahabol sa eroplano? Sige na. Huwag na nating pag-usapan yan. Basta, kailangan mo akong samahan ngayon. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. Tara na. Agasa, ang galing mo. Ililibre kita ng pagkain. Ana, Umalis ka. mag-ingat ka. Hayop. Agasa, ano sa tingin mo ako? Mabait ka naman ay. Maganda ang katawan, at maganda rin ang mukha. Kung gayon, paano kung maging girlfriend mo ako? At Zia, nagbibiro ka ba sa akin? Hello. Milo. Milo, bakit hindi ka nagsasalita?
Mahina ba ang signal? Mula ngayon, hindi ko nahahayaang agawin ninyo ang anumang bagay sa akin. Kapatid, hindi. Milo, hindi ganoon ang iniisip mo. Ako at ang ate mo ay... Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Alam kong siya ang umakit sa'yo. Pag-asa, gusto kong itanong sa'yo. Ang sinabi mong gusto mo ako noong gabing iyon, totoo ba? Noong gabing iyon, Bakit ang pula ng mukha mo? Nadroga ka. wala na akong pakialam. Milo, gusto kita. Aya hindi pala ilusyon ko lang iyon noong gabing iyon. Ikaw ang nakasama ko sa kama. Milo, patawad. Noon ay nadroga ako. Hindi ko talaga makontrol ang sarili ko. Nagawa ko sa'yo ang ganoong kalaking kasalanan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pag-asa. Simula ng una kitang makita, nagustuhan na kita. Para sa pamilya, itinago ko ang aking pagkatao, isinakripisyo ko ang aking sarili. Lahat ng hirap ay kaya kong tiisin. Maliban sa'yo, hinding-hindi ako susuko. Pag-asa, magtanan tayo. Magtanan? Ito ang 1 bilyong na ipon ko sa mga nakaraang taon. Sapat na ito para makahanap tayo ng lugar na walang tao at mamuhay ng walang alalahanin sa natitirang bahagi ng ating buhay. 1 bilyon? Hindi kaya simula nang makilala niya ako, ay nag-ipon na siya ng pera. Iniisip na balang araw ay magtatanan kami? Hawakan mo ang pera. Maghanap tayo ng lugar na walang makakahanap sa atin. Okay ba? Milo, para sa lalaking ito, tatalikuran mo na ba ang pamilya at mga kamag-anak mo? Bitawan mo ako. Alam mo ba kung gaano bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya dahil sa kapritso mo nitong mga nakaraang araw? Bumalik ka kagad sa akin at humingi ng tawad kay Binatang Ginoong Aris para may balik ang sitwasyon. Binatang Ginoong Aris? Hinding-hindi ako babalik kasama ninyo. Hindi lang ako ang anak na babae ng pamilya ko. Kung gusto mong magpakasal, ikaw ang magpakasal. Para sa kanya. Tatalikuran mo ba ang buong pamilya ko? Hindi ako ang inyong kasangkapan. Kalokohan. Ikaw na tagalabas, anong ginagawa mo rito? Tama si Milo. Sa mga nakaraang taon, isinakripisyo ni Milo ang kanyang karapatan bilang babae para sa pamilya Chu. Nabuhay siya na parang isang puppet. Ayon namang mga ate niya, ang isa ay naging sikat na artista ayon sa gusto niya. Ang isa ay lumayo at naging dakilang artista. Bawat isa ay hinahabol ang buhay na gusto nila. Ayon sa edad, hindi rin naman siya ang dapat magpakasal. Di ba? Bakit ninyo ipinapasa ang lahat ng bagay sa kapatid na babae? Ang lahat ng magagandang bagay sa pamilya Chu ay sa inyo. At siya lang ang mag-isang magpapasa ng lahat ng responsibilidad. Ang mga bagay-bagay sa pamilya Chu, ikaw na tagalabas, bakit ka nagsasalita na kung ano-ano? Si Pag-asa ay hindi iba. Sa buhay na ito, siya lang ang pakakasalan ko. Makakasama ko siya sa hirap at ginhawa. Ikaw. At may tiwala ako. Buntis na si Milo sa anak ko, ate ng asawang babae. Malay mo, sa susunod na taon, magiging ate ka na. Ikaw. At saka, wala akong masyadong magandang katangian. Responsible lang ako. Hindi ko hahayaang ibang tao ang magpalaki sa aking asawa at anak. Masyado akong naging magalang sa inyo. Para sa pamilya Chu, ngayon, kahit itali pa kita, dadalhin kita pabalik. Mga tao. Pag-asa, umalis ka agad sa kapatid ko. Mula ngayon, huwag mo na siyang kukontakin. Paano kung ayaw ko? Kung gayon, papawalan kita sa mundong ito. Si. Huwag ninyo siyang galawin. Ayos lang, ipaubaya mo sa akin. Pero, Huwag kang mag-alala, ako ang una mong lalaki. At isa pa, ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Hayaan mong ako ang magresolba sa gulo ng pamilya ninyo. Lalaking umaasa sa babae, ano ang pinagmamalaki mo? Say. bakit kayo nakatunganga? CJ, sugurin niyo ako.
ate ng asawang babae. Sa susunod, magdala ka pa ng mas maraming tao. Hindi pa sapat ang mga ito para sa akin. Bumalik ka at sabihin mo sa binatang Ginoong Aris, si Milo ay akin. Kung gusto niya siyang agawin, tulad ng isang lalaki, personal siyang lumapit sa akin. Kaya, maaari ko bang intindihin na ang ikatlong binibini ng pamilya Chu ay tinanggihan ako dahil sa isang lalaking malambot ang kilos? Ang pamilya Lin ay dumating na may buong katapatan. Ngunit ang pamilya Chu ay gustong ipilit sa akin ang isang sirang sapatos na isinuot na ng iba. Ito ba ang tinatawag ninyong katapatan? Binatang Ginoong Aris, kumalma ka. Si Milo ang hamak na iyon ay walang galang. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Binatang Ginoong Aris, tingnan mo. Ito ang aking anak, si Yara. Masunurin at matalino. Mula pagkabata, hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan. Ganap na malinis. Apelyido rin niya ay Chu. Hindi makahahadlang sa pag-isang dibdib ng ating dalawang pamilya. Hindi ko hahayaan na ang anak ni Kyle ay makasama ang pamilya Lin. Binatang Ginoong Aris, bigyan mo pa kami ng kaunting oras. Tiyak na nabighani si Milo sa batang iyon. Ipinapangako ko, titiyakin ko magbabago ang isip niya, at personal na hihingi ng tawad sa inyo. Magbabago ang isip. Gusto mo akong magpakasal sa isang babaeng nahawakan na maruruming kamay? Mayroon akong pagkaok sa kalinisan. Paano kung ikaw na lang ang magpakasal sa akin? Binatang Ginoong Aris, pakiusap, igalang mo ang sarili mo. Maganda naman siya. Kaso, medyo may edad na. Pwede siguro bilang kabit, pero bilang asawa, huwag na lang. Binatang Ginoong Aris, matagal na kitang hinahangaan. Nandidiri ako sa iyo. Lumayo ka sa akin. Teka, naalala ko, ang pangalawa ninyo ay isang malaking bituin. Sabi sa internet, siya ang Jade Gel leader. 5 taon na sa industriya, hindi pa nahahawakan na kahit sino. Paano kung siya na lang? Hindi, si Zia ay nasa rurok ng kanyang karera. Kung magpapakasal siya ngayon, ito ay magiging mapanirang dagok sa kanyang karera sa pag-arte. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Ang stock ng pamilya ninyong Chu ay bumabagsak araw-araw. Malapit nang maputol ang inyong cash flow. Maliban sa pamilya kong Lin, walang makakapagligtas sa inyo. Bukas ng gabi, pumunta kayo sa kwarto ko. Ako mismo ang mag-inspeksyon. Ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa inyo. Huwag na kayong magpakatanga pa. Walang hiya. Hinding-hindi ako magpapakasal sa ganyang tao. Ed, ano nang gagawin natin? Hindi pa rin ba matawagan si Milo? Hindi. Kanina, napag-isipan ko, sa mga taong ito, marami tayong pagkukulang sa kanya. Kahit ang kasal niya, nawi pa rin sa isang transaksyon. Siguro, kung makakalaya siya sa kulungang ito, doon lang siya tunay na magiging malaya. Nga. Mula pagkabata, kinailangan ni Milo na mamuhay bilang lalaki. Isinakripisyo niya ang lahat ng dapat ay sa isang babae. Lahat tayo ay hinahabol ang sarili nating kaligayahan. Pero pinipilit natin siyang magpakasal sa taong ayaw niya. Kapag nangyari na sa atin ang sitwasyon, wala sa atin ang gustong magsakripisyo. Ed, kung hindi tayo pupunta ngayon, tuluyan na bang mawawasak ang pamilya Chu? Sa ngayon, wala nang mas magandang paraan. Ang pamilya Chu na pinaghirapan ng ating mga magulang, hindi dapat masira sa ating mga kamay. May solusyon ako. Milo, ikaw. Kapatid, patawarin mo ako, kapatid. May nagawa akong nakasakit sa iyo. Ed, ayos lang. Pamilya tayo, di ba? Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Milo, totoo ba ang sinabi mong may solusyon ka? Tama. Bago ko pa man ipahayag ang aking tunay na pagkatao, inaasahan ko na ang pagbagsak ng stock ng Chu Group, kaya ginamit ko ang lahat ng aking likidong pondo. Sa pinakamababang presyo ng stock, lihim kong binili ang mga stock ng Chu Group na ibinebenta sa merkado. Pero ngayon, kahit hawak natin ang mga stock, araw-araw bumababa ang presyo nito. Nagkakagulo ang mga tao sa loob ng kumpanya, at ang pakikipagtulungan natin sa pamilya Lin ay tuluyan ng nagkawatak-watak. Naantala ang kooperasyon. Ano pa ang silbi ng mga stock na ito? Ngayon, lahat ng atensyon ng publiko ay nakatuon sa atin.
lalo na ang kwento ni Milo na bumalik sa pagiging babae. Kung makokontrol at magagabayan ng maayos, ito ay magiging isang napakagandang pagkakataon. Isang pinakamahusay na pagkakataon para ipromote ang bagong brand ng Chu Group at muling hubugin ang imahe nito. Promosyon. Kalihim Kian. Ito ang bagong koleksyon na dinisenyo ng mga nangungunang designer sa mundo para sa ating Chu Group. Pinangalanan itong muling pagsilang. Tamang-tama, gamitin natin ang isyong ito sa publiko para ilunsad ito. 8 Zia. Gusto niyo bang sumama sa akin para maging brand ambassador ng bagong koleksyon na ito? Gusto ko. Kaya mo yan. Bakit hindi pa sila dumarating? Gusto ba talagang malugi ng pamilya Chu? Naghahanap ng gulo. Utusan niyo silang ipagpatuloy ang pag-short sell sa stock ng pamilya Chu. Gusto kong lumuhod sila at magmakaawa sa akin. Hindi po, binatang Ginoong Aris. Ang mga stock na ibinenta natin, halos agad-agad naubos ng isang misteryosong account. At ang stock ng Q Corporation ay hindi lang hindi bumaba, kundi umakyat pa sa limit. Ano? Anong nangyayari? Tingnan niyo po ang balita. Binatang Ginoong Aris, ano na ang gagawin natin ngayon? Palamigin niyo muna ang ulo ko. Binibining Milo, ang iyong karanasan ay may tuturing na pinaka-inspirasyong alamat ngayong taon. Mula sa dating pagtitiis hanggang sa kasalukuyang paglago, anong kapangyarihan kaya ang nagtulak sa iyo upang makamit ang perpektong muling pagsilang na ito? Dito, gusto kong pasalamatan ang isang tao. Sa panahong ako'y lubos na nalilito at walang magawa, siya ang patuloy na kasama ko. Dahil sa kanya, muli akong nabigyan ng bagong buhay. Binigyan niya ako ng lakas ng loob at kapangyarihan para magbago. Kung gayon, ang taong ito at ang tagapangulo Milo ay tiyak na may espesyal na relasyon, tama. Nandito ba siya sa kaganapan? Pag-asa, mula nang una kitang makilala. Gusto na kitang pakasalan. Papakasalan mo ba ako? Ako. Umalis kayo sa daan ko. Magpo-propose sa isang lalaking hindi alam kung saan nanggaling, sa harap ng lahat. Ito ba ang asal ng pamilya ninyong Chu? Binatang Ginoong Aris. Ito ang press conference ng Chu Corporation. Hindi ka welcome dito. Pakiusap, umalis ka. Umalis? Sa tingin ninyo, kayong tatlong babae, kasama pa ang lalaking umaasa sa babae, ay may karapatang paalisin ako? Talaga bang inisip ninyo na sa counting gimmick na yan, kaya ninyong kontrolin ang mundo ng negosyo? Ang mga tinatawag ninyong bagong produkto ng Chu Corporation na nangunguna sa uso ay walang iba kundi walang hiyang pagnanakaw. Pagnanakaw. Narito ang lahat ng ebidensya. Pagnanakaw. Pangalawang Ginoong Kyle. Ang disenyo ay, Kung sinabi mong pagnanakaw yon. Dahil may hawak na ebidensya si Binatang Ginoong Aris, bakit hindi niya ito ipakita sa publiko? Para makita ng mga kaibigan sa media at kasamahan sa industriya ang katotohanan.
Sage. Dahil ayaw ninyong maniwala hanggat hindi ninyo nakikita ang kabaong, ipapakita ko sa inyo ang katotohanan para lubusan kayong sumuko. Tatlong babae ang naglalaro ng ganito sa akin. May 1,000 paraan ako para sirain kayo. Kontakin ninyo si Kyle. Kung handa siyang maging masunuring aso, gagawin ko siyang pinuno ng pamilya Chu. Binatang Ginoong Aris, ito ang aking taos-pusong regalo. Sana ay tanggapin mo. Aris, paano mo ipapaliwanag ang video na ito? Ang iyong mga paratang laban sa Chu Group ay pawang paninirang puri lamang, hindi ba? Ginoong Kyle, bilang miyembro ng pamilya Chu, ano ang iyong motibo sa pakikipagsabuatan sa mga dayuhan upang saktan ang iyong sariling pamangkin? Ano ang iyong motibo? Napakababa na moralidad. Hindi ko akalain na ang pamilya Lin ay may ganitong uri ng pag-ugali. Ang pangalawang Ginoong Kyle ay napakasama. Impossible. Paano nangyari ito? Kyle, niloko mo ako. Hindi ko alam. Binatang Ginoong Aris. Akala mo ba kami lang ang may traidor? Maghintay lang kayo. Binatang Ginoong Aris, huwag kang umalis. Ipaliwanag mo. Binatang Ginoong Aris. Binatang Ginoong Aris. Umalis na ang mga nakaharang. Matagal ko nang pinaplano ito, na pagkatapos ng press conference, ako ang magpupropose sa iyo. Hindi ko akalain na naunahan mo ako. Binibining Milo. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Ako. Papayag ako.